Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, dito sa Calgary, medyo taglamig na talaga dahil sabi ko sa inyo, ito po ang araw na to ay ito yung pinaka last day na siguro na magandang weather dahil sa susunod na week medyo mataglamig na, no? Subalit sinasabi ko sa inyo, sana po makarating kayo dito at makatikman ninyo ang lamig at tag-init dito sa Calgary. Okay? So, but again, ganun pa man, itong ating pag-usapan ngayon sa mga job seekers na nagbalak ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. Sana po itong ating video ay mapanood ninyo buo upang kayo ay magkaroon ng idea kung paano po mag-apply, no? At again, sana po ay ayusin nyo. Sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit lang na ayusin ninyo ang inyong mga qualification, ang inyong resume, ayusin nyo. Kung ano ang kinakailangan ng a-applyan ninyo, yun ang ilalagay ninyo sa work description or sa job description. Dahil napakalaking bagay na kayo ay magiging qualify kayo, maging competitive kayo sa mga lokal dito sa Canada. Kahit itong ating pag-usapan ngayon ay dito nga sa Canada, ito po ay dito tayo sa Job Bank. Ito po ay legit na agency ng Canada na website at sana po ay talagang ayusin lang ninyo yung inyong mga qualification kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito dahil napakaganda na ang inyong mga qualification ay tugma doon sa kanilang mga hinahanap. Kaya nga sinasabi sa inyo na panoorin nyo buo ito ating video dahil ako po ay nagsasabi na ito pong gawin ninyo, itong gawin ninyo upang magmamatch yung inyong resume sa kanilang hinahanap. Okay? So napakasimple lang. And again, meron po akong Facebook page. Sana po ipuntahan ninyo. Pwede kayong mag-comment doon dahil ako po ay nagpo-post ng mga videos dyan everyday. Siguro mga 3-4 videos everyday, no? Talagang napakasipag ko dyan. So, but again, sinasabi sa inyo, subukan nyo lang mag-apply at ayusin lang ang mga qualification nyo at mag-ingat po kayo sa mga nanghihingi ng pera dahil dito po sa Canada ay walang placement fee. Wala kayong babayaran, no? Yung mga nanghihingi sa inyo ng mga biometrics, nanghihingi sa inyo ng $1,000, $500, or magkanong dollars man ang hinihingi nila, wag kayong magbigay ng pera. Okay? Dahil dito sa Canada, pinagbawal ang placement fee. Nasa code ng Canada na pinagbawal yan. Okay? So, but again, sabi sa inyo, kung hindi man to mag-work para sa inyo, importante na meron kayong idea kung paano maghanap ng trabaho. Pupunta kayo doon sa Job Bank, mag-sign in kayo. Tapos kung mag-download kayo ng inyong resume, i-download yung resume nyo. Okay? Para at least automatic na. Same thing din doon sa Indeed. Mag-sign in din kayo, tapos i-upload niyo yung inyong resume dyan. By the time na meron kayong natipuang trabaho na ayon sa inyong work experience, madali na lang. Okay? So subukan nyo lang. Sabi sa inyo, push nyo lang na sana makarating kayo dito, sana matanggap kayo ng trabaho dahil importante na ang inyong paghahanap ng trabaho ay ayon sa inyong work experience, hindi ayon sa gusto nyo, hindi ayon sa kahit anong trabaho Kuya Noy, pwede ako dyan magtrabaho. Hindi ganon. Okay? So, but again, dito ay may proseso at sinasabi ko nga kung kayo man ay nasa ibang bansa, pwede kayong mag-apply dahan-dahan kahit hindi pa tapos ang kontrata niyo dahil ang pag-process ng papel sa inyong LMIA ay napakatagal, no? Medyo baka abutin ng 1 year dyan, 1 year and a half. So, again, sinasabi sa inyo, ngayon pa lang na hindi pa kayo uwi sa Pilipinas, subukan nyo mag-apply na. Okay? So, again, itong ating pag-usapan ngayon ay pupunta naman tayo sa Job Bank. Ito po ay direct hiring at napakarami ang kinakailangan ditong trabahador. Kung kayo man ay qualify, subukan nyo. Okay? So, ngayon, punta tayo doon. So, guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong farm equipment operator. Ito po ay nasa Saskatchewan, no? At subukan nyo dahil nasa $24 to $34 per hour. Negotiable ang sahod dito. 30 to 60 hours per week. Wow, talagang lagari ito. At siyam katao ang kinakailangan dito. And again, sinasabi nga sa inyo, ito pong employer ay nag-apply na ng LMIA. At sana po ay mabigyan kayo ng pagkakataon pag meron silang nirelease na approval ng LMIA. Kung maganda ang resume niyo, pwede kayong mag-apply dito or pwede kayong matanggap dito sa mga trabaho na to. Again, ito po ang kanilang overview. Importante po ang overview dahil dito po sa overview, nakikita natin kung ano ba ang mga kinakailangan dito. Okay? So ngayon, ito po. Of course, language dito, education, language dito English, ang education, no degree, certificate or diploma lang.
And again, mayroon man kayo mga work experience sa mga 3 years, not less than 5 years, subukan nyo, pwede kayo dito. No? Yung ating mga kabayan na mayroong mga sapat na kaalaman sa mga farm operator sa mga machine, subukan nyo to. No? Oil seed farming, other green farming, other miscellaneous crop farming, outdoors, wet farming, confined spaces, dangerous, noisy, dusty, hot, green, oil, and courage crop. So again, ito po ang work setting nila. Ito po ay nasa rural area at relocate cost not covered by employer. Okay? Kung kayo man ay mga nasa ibang bansa na gusto ninyo magpa-relocate, hindi kayo bayad dito. Okay? So again, ito po ang kanilang mga responsibilities. Ang task nila, ito yung sinasabi sa inyo. Kopyahin nyo to, ilagay sa inyong resume. Mixing fertilizer, mga plant, cultivate, and irrigate crops, stone and or wood, picking, fertilize and spray crops, harvest crops, operate and maintain farm machinery and equipment. So again, sabi ko sa inyo, kung meron kayong mga sapat na experience dito, i-copy nyo to, ilagay nyo sa resume, idagdag nyo to sa inyong resume. And then experience of specialization, equipment and machinery experience, combined harvester, farm truck, mga fertilizers, applicator, mga loader, planting equipment, seeds drill, sprayer or duster, and then tillage equipment, and then tractor. So again, subukan nyo lang to. And additional information dito, yung work condition of physical capabilities, fast-paced environment, work under pressure, tight deadlines, repetitive task lang siya, handling heavy loads, physical demanding, attention to details, hand-eye coordination, sound discriminations, mga sitting, combination of sitting, standing, walking, standing for extended periods, bending, crouching, kneeling, overtime required. Uy, napakaganda naman ito, kaya may overtime siya. No? Napakaganda. Ito yung mga pinaka-the best na trabaho kung mayroong mga overtime. Ito yung pinaka-gusto ko, overtime. Personal suitability, efficient interpersonal skills, flexibility, judgment, organized team player. And again, financial benefits, may mga bonuses sila. So again, dito naman sa kanilang how to apply, i-click nyo lang. And then makikita nyo yung parklandadventure.com. Ito po yung kanilang email, and then puntahan nyo, i-send nyo ang inyong resume dyan. Ilagay nyo ang inyong cover letter, reference, attesting experience, letter of recommendation kung mayroon, copy portfolio, relevant experience examples. Okay? So, but again, sabi ko sa inyo, madali lang po yan. At kung kayo nga ay merong sapat na kaalaman dyan sa mga trabaho na yan, subukan nyong mag-apply. So again, sinasabi sa inyo, yung mga trabaho na yon ay napakadali lang kung kayo man ay mayroong mga sapat na work experience. Dahil importante, sinasabi ko sa inyo, mas maganda meron kayong work experience kung kayo man ang maghanap ng trabaho sa Canada, dahil yan po ay pinaka-advantage. Napakalaking advantage yan kung meron kayong mga work experience. Pero kung wala kayong work experience, yan na nga. Yung iba, nagko-comment doon sa aking Facebook page at sinasabi nga nila na, Kuya Noy, ang tagal ko na po naghahanap ng trabaho at ako po yung nagsisend ng mga resume ko sa kanilang company or anong mga trabaho yan, hindi na sila nakukuha. So again, sabi ko sa inyo, dalawang factor lang yan. Nag-a-apply ka ng trabaho na ayon sa work experience or nag-apply ka ng trabaho na hindi ayon sa experience, ano? So kung ayon sa experience naman ng in-applyan mo, like for example ito, meron kang farm operator. So kung nag-apply ka dito, ayusin mo ang inyong resume na magma-match doon sa kanilang hinahanap. Same thing din sa mga truck drivers, same thing din sa mga caregivers, same thing din sa mga welder. Kung ano mga hinahanap nila, tumbasan nyo. Yun lang. Di ba? Importante kasi, sinasabi sa inyo, importante, basahin nyo muna yung kanilang task description or kanilang mga job description, and then pag nakita nyo na medyo mayroon kayo niyan, kopyahin nyo, ilagay mo sa resume nyo. By the next time na mag-apply kayo ulit, andyan na yan siya, basahin mo lang, tapos ikumpara mo kung talagang pareha sila, ayos, submit, di ba? Kasi ang problema dyan, hindi nagmamatch yung inyong resume sa kanilang hinahanap. Kaya importante na magka-match sila. Kasi kung hindi naman match, yun na nga, nahirapan tayo. So itong aking mga sinasabi dito sa ating vlog, kaya nga sinasabi sa inyo, panoorin nyo buo. Dahil andito po yung mga tips natin kung paano ba mag-apply. Kasi kung hindi naman kayo nanonood ng mga video ko, wala talaga kayo. Puro lang kayo apply. Sige, apply lang. O, di,
hanggang abutin kayo ng pagtanda, hindi pa rin kayo makakuha ng trabaho, di ba? So again, nasa sa inyo na yan, dahil ako nga, sabi sa inyo, hanggat kaya ko, mag-share ako ng mga videos dito sa ating YouTube channel, dito sa ating mga social media platform, upang kayo nga ay magkaroon ng may idea kung ito ba ay pwede mag-apply, ako ba ay hindi mag-apply, ano bang dapat gawin. Okay? So simple lang. Ang ating vlog dito ay pinakasimple lang upang kayo nga ay makukuha ng mga trabaho dito. So, ganun pa man guys, sabi ko sa inyo, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto nagbalak pumunta sa Canada na kagaya din sa iyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, baka naman mas-subscribe ninyo. At kung meron kayong mga comment, mag-comment lang kayo para at least atin mabigyan din ng mga idea kung saan kayo mag-apply, kung hindi man to para sa inyo. Dahil maraming pwedeng puntahan kung kayo man ay mag-apply ng trabaho sa Canada, dahil hindi lang sa job bank. Sabi sa inyo, maraming paraan. Kaya nga sabi sa inyo, magbasa-basa din kayo para at least meron kayong mga idea kung saan ba kayo pwedeng mag-apply. So, ganun pa mga guys, sana po may manapulot kayo dito sa ating vlog ngayon at tuloy-tuloy nyo lang inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel dahil ako po ay nagpo-post dito sa ating YouTube consistently. But tuloy-tuloy nyo lang. Kung may mga tanong kayo, mag-comment na kayo or pumunta kayo doon sa aking Facebook, Noytebs Vlog, no? Ayan po yung aking Facebook, subukan mo puntahan doon at mag-comment-comment ka rin kung gusto mo. Okay? So, ganun pa mga guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako pala si Noytebs. God bless and have a wonderful day.